Nasa 10 individual na iligal na nagbebenta at gumagawa raw ng paputok ang kinasuhan ng Philippine National Police. Magsilbi namang babala. No? May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Nasa 10 katao na ang ilegal na nagbebenta at gumagawa ng mapuputok mula sa lalawigan ng Bulacan ang arestado na nga ng pulisya. Sa gitna pa rin ito, naging direktiba ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. sa buong hanay ng pulisya na magsagawa ng mga operasyon laban sa mga illegal manufacturers, retailers at dealers ng mga paputok. Sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines kay PNP Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas ay muli niyang iginiit na mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang pagbebenta o importasyon ng mga paputok na gawa sa ibang bansa. Batay kasi sa pag-iikot ng Bombo Radio sa ilang mga tindahan ng mga paputok ay nabanggit ng ilang mga tindera na ating nagapanayam na karamihan daw sa kanilang panindang paputok ay gawa sa ibang bansa at saka ipinapadala rito sa Pilipinas upang dito ibalot. Nang sa ganon ay lumabas na made in the Philippines ang mga ito. Ayon kay Lucas, ang naturang gawain ay itinuturing pa rin na illegal dahil ito nga ay finished product mula sa ibang bansa, katulad na lamang namang hindi lisensyadong gumagawa at nagbebenta ng mga paputok dito. Aniya, sa ngayon mayroon ng isinasagong follow-up operations ang mga Regional Civil Security Service Units, partikular na sa ilang bahagi ng Region 3 at Region 7 sa Cebu, ukol sa ganitong uri ng modus operandi ng mga smuggler ng mga paputok. Narito pa ang bahagi ng pahayagan ng ating panayam kay PNP Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas. It is still considered finished product, yung mga firecrackers na yan, so long as hindi yung license manufacturer yung pinanggalingan ng mga paputok na yan. Well, meron na, no? Kino-coordinate namin ito sa mga RCSUs because if EO, ang ginagawa namin is nag-i-inspect and kino-coordinate namin ito sa mga regional civil security unit natin and also doon sa mga police stations para mag-conduct ng operations. Well, sa record ng FEO, meron na pong 10 na nahuli. Ang mga ito ina-file na ng kaso. Well, meron na pong instruction si Chief PNP sa CSG to conduct operations against dito sa illegal retailers ng mga illegal na paputok. We call it illegal because ito po ay ipinasok na finished product, hindi ito raw products. Raw materials, I mean. Yan ang bahagi ng ating panayam kay PNP Firearms and Explosive Office Acting Chief Police Colonel Paul Kenneth Lucas. Samantala, Bombo Dennis Bombo Jean magpapakalat ang Philippine National Police ng halos 200,000 kapulisan para sa nalalapit na selebrasyon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Ito ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng pambansang pulisya sa pagtiyak ng seguridad at kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr., aabot sa 192,000 na mga pulis o katumbasian ng 85% ng kanilang buong pwersa ang ide-deploy sa mga pampubliko at matataong lugar tulad ng mall, park, paliparan, pantalan at mga bus terminal. Kaugnay nito ay kakanselahin din aniya ang lahat ng leave ng mga pulis mula December 15 hanggang January 10 para sa dagdag na tao habang maging ang mga pulis na karaniwang naka-assign sa mga administrative works ay aatasan din ng patrol duty ngayong magpapasko at Bagong Taon. Narito pa ang dagdag na pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Members and 17 police regional officers will have a ready contingent of standby support force that can be called upon for short notice for rapid deployment to augment commanding units in law enforcement and public safety operations. Based on historical data, the saturation of police personnel during the holiday season leaves traffic incidents under check. However, the major public safety issues associated with the regularly and festive atmosphere of the holiday season remain to be a major concern when we will travel on young leads to the provinces. Yan ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. Kung maalala, una na rin sinabi ng Philippine National Police na bukod sa mga pulis na nasa assistance desk, ay magpapakalat din sila ng mga non-uniformed police personnel para naman sa dagdag na pagbabantay pa rin sa mga lugar na posibleng samantalahin ng mga masasama at mapagsamantalang loob.
Bombo Dennis, Bombo Jane, bukod dito ay patuloy naman ang panawagan ng Philippine National Police sa publiko na maging mapabatyag pa rin at palagi mag-ingat kontra sa mga masasamang tao ngayong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Bombo Dennis, Bombo Jane. Sige, maraming salamat. Ingat ka, Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!